Salamat na kami ay para sa iyong, O Lord, purpose. Amen. Para sa iyong naisin at layunin. Amen. Panginoon, ay sa aming mga kapintalan. Amen. Na yung walang hanggang o ekonomiya. Amen. Ibigay namin ang sarili sa iyo. Amen. Panginoon, magkapamuhay kami bilang isang Diyos taong pamumuhay. Amen. Maging sa aming mga sambahayan. Amen. Panginoon, sa pamilya at mag-asawa. Amen. Nais ka namin ihayag ka, Panginoon. Amen. Sa isang Diyos taong pamumuhay. Amen. Panginoon, salamat ikaw ang kawaran. Amen. Salamat, Panginoong Isus. Amen. Salamat kami sa iyong kawaran. Amen. Pagpamuhay kami ayon sa iyo. Amen. Panginoong Isus. Amen. Yes. Lord, ngayong gabi magsalita ka sa amin. Amen. O Lord, buksan mo kami ng lubusan. Amen. Para sa iyong pananalita. Amen. Lord, nais naming matuto mula sa iyo. Amen. O Lord, dagdag mo ang iyong sarili sa amin. Amen. O Panginoon, bilang aming buhay at kalikasan. Amen. O para sa wastong buhay may asawa at buhay may pamilya. Amen. O Panginoon, para sa eklesiya. Amen. Right. Amen. Para sa eklesiya. Amen. Diyos mapreserba ang bawat ang pamilya. Amen. Amen. Diyos. Amen. Tayo may tayo sa isa't isa. Amen. Amen. Sa magkaroon ng matatag na patutuo. Amen. Lakas ang buhay eklesiya. Amen. Para sa pagsulong ng iyong gawain. Amen. Iyong Jesus. Amen. Para pagsulong Amen. Amen. mo Panginoon. Amen. Ang bawat isa Amen. matuto tungo sa iyo. Amen. Amen. Sabihin mo Panginoon din. Amen. 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 O na natuto Amen. 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 Lamang sa iyo. Amen. Iyo. Amen. Salamat po ang aming Kristiyang pamumuhay. Amen. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Punta ka nga dito sa baba. Amen. Sister Yul, naka-open ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Dalangin natin, Brother Art. Amen. 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 Verse 22 and 23. Praise the Lord. Amen. 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 Ephesians 5:22 and 23. Amen. Amen. Oh, Lord Jesus. Mga Amen. Amen. Mga asawang babae. Mga asawang babae, Amen. masakop kayo sa inyong sariling asawa. Amen. Ang kaya ng Sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay ulo ng ng kanyang asawa. Gaya naman ng si Kristo ay ulo ng eklesiya. Na siya mismo ang tagapagligtas ng katawan. Amen. Mga asawang babae. Mga asawang babae. Amen. Mga asawang babae. Amen. Mga asawang babae. Asawang babae. Mga asawang babae. Amen. Amen. Sakop kayo. Amen. Amen.
asawang babae. Amen. 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 Yes. Amen. Lord, nawa. Pasakop kayo. Amen. Oh Praise the Lord, Lord. pasakop Amen. kayo. Amen. Pasakop kayo. Amen. Pasakop kayo. Pasakop kayo. Amen. Sa inyong sariling asawa. Yes. Amen. Amen. Sa inyong sariling asawa. Amen. Mga asawang babae. Amen. Amen. Pasakop kayo. Amen. Sa inyong sariling asawa. Amen. Mga asawang babae. Amen. Amen. Yung asawa. Amen. 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 Ang salamat ng Panginoon. Tingnan mo sa amin ang kalagahan. Amen. O Panginoon, ang bagay ng pagpapasakop. Amen. Magkaroon ng kaayusan. Amen. Amen. Ang may asawa. Amen. Amen. Sabi namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Amen. Amen. Panginoong Isus. Amen. 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 Yes. Lord, alalahanin niyo. Amen. For lahat ng mga asawang babae. Amen. Amen. Ka sa kanila. Amen. Ang pagpapasakop. Amen. 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 Yes. O, nang gaya ng sa Panginoon. Amen. Nagaya. Amen. O, nang gaya ng sa Panginoon. Amen. Amen. Ang gaya ng sa Panginoon. Amen. Amen. O, Panginoong Isus, salamat ikaw aming huwaran. Amen. Amen. O nga, tunay naming tularan. Amen. Amen. O Lord, sa bagay ng pagpapasakop. Amen. Amen. Pasakop sa Ama. Amen. Amen. Nagpupulo sa Eklesiya. Amen. Ang Panginoon, maging sa aming buhay may asawa. Amen. Amen. Namin, Panginoon, ang iyong persona. Amen. Oh, Panginoong Isus. Amen. 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 Yes. Oh, no. Amen. Gaya ng sa Panginoon. Amen. Amen. Gaya ng sa Panginoon. Amen. 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 Kaya ng sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Pagkat ang lalaki. Amen. Yes, sapagkat ang lalaki. Amen. Pagkat ang lalaki. Amen. Amen. Sapagkat Yes. ang lalaki ay ulo Amen. ng Kanyang asawa. Amen. 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 Ay ulo ng kanyang asawa. Amen. Amen. Sapagkat ang lalaki Amen. Amen. ay Amen. ng asawa. Amen. 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 Sapagkat ang lalaki. Amen. Amen. Ulo ng kanyang asawa. Amen. Yes. Amen. O gaya naman ng si Kristo. Amen. Yes. Amen. Gaya naman ng Hallelujah. Amen. Gaya naman ng si Kristo. Amen. Gaya naman ng si Kristo. Yes, Lord. Amen. Ulo ng Eklesiya. Amen.
Wow, si Cristo. Hallelujah kay Amen. Amen. Siyang ulo ng Eklesiya. Amen. Amen. Lord Cristo. Amen. Amen. Ulo ng Eklesiya. Amen. Nag-start ka na. Naka-join ka na rin. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Ulo ng Eklesiya. Amen. 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 Salamat, Panginoon, sa magandang larawan. Amen. Nakita mo sa amin. Amen. O hinggil kay Kristo at sa Eklesiya. Amen. O na siyang aming tularan. Amen. O hinggil sa buhay may asawa. Amen. Nawa, Panginoon, pangunahan mo kami. Amen. Amen. Kapwa ang babae at ang lalaki. Amen. O na mamuhay ayon sa buhay na ito. Amen. Papasakop kay Kristo bilang aming ulo. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. Amen. Na siya mismo ang tagapagligtas ng katawan. Amen. 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 Mismo. Amen. Amen. Siya mismo. Amen. Ang tagapagligtas. Ligtas na Amen. 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 Oh, salamat Panginoon, ikaw tagapagligtas ng katawan. Amen. Oh, ikaw ay hindi lang ulo ng Eklesiya. Amen. Ikaw din Panginoon, ligtas ng katawan. Amen. Amen. Siya. Amen. Itas ng katawan. Amen. 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 Ikaw din ang tagapagligtas ng katawan. Amen. Panginoong Jesus. Amen. 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 I-declare natin mga kapatid ang Efeso 5:22-23. Amen. Mga Asawang babae, Asa. sakop kayo sa inyong sariling asawa. Gaya ng sa Panginoon. at ulo ng asawa. Yan naman ng Kristo ay ulo ng Eklesiya. Siya mismo ang tagapagligtas ng katawan. Amen. Bago tayo darako sa ating prophesying, pakinggan muna natin ang ating kapatid, Brother Arthur. Amen, sa kaniyang karanasan, sa kaniyang overview. Overview ng ating mensahe. Art. Amen. Ilang minutes ba ito, brother? Ilang minutes po? Ang overview natin ay ano lang, 5 to 8 minutes. Amen. Pati pa tayong malalapit na mga gadgets kasi magkaroon ng eco. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Magandang gabi. Purihin ng Panginoon na upon given the opportunity na mag-overview, kahit kami na wala pang mga asawa ay syempre na-open na sa mga bagay na ito. At unti-unti ay nabubuksan kami sa bagay ng buhay may asawa. Purihin ng Panginoon sa ganitong paggabay ng Eklesiya o ng mga kapatid. Amen. So pagpasensyaan nyo na rin kung may mga example or anuman na hindi siguro swak kasi wala pa naman tayong karanasan, pero magsasalita lang tayo hinggil sa syempre sa ating enjoyment sa ating article. Okay. Amen. So praise the Lord.
sa Ephesians chapter 5, alam naman natin yung book of Ephesians is about the church. And here we can see na sa buhay may asawa, meron tayong pattern. No? Meron tayong tinitignan. Focus. Actually, itong buhay may asawa ay larawan ng pag-iibigan ni Kristo at ng Eklesiya. So anumang meron tayo sa ating buhay may asawa, ito ay dapat na maging reflection or duplication, no, ng ating pag-ibig kay Kristo bilang tayo ang kanyang Eklesiya. Amen. Okay, purihin ng Panginoon na ngayon, si Paul, ang encouragement niya ay unang-una sa mga sisters, sa mga babae. So ito ay para sa protection ng mga sisters, no, maingatan ng mga sisters. Paano ba sila maiingatan? Okay, para sa isang masayang buhay may asawa. So kailangan ng pagpapasakop. Right. Sabi sa versikulong pinre-read natin, pasakop kayo, no, mga asawang babae, sa inyong sariling asawa. Sariling asawa, hindi sa ibang asawa. Hindi sa asawa ng iba. Okay? So, why? Bakit ba sa mga sisters yung unang encouragement ni Paul, maging ni Brother Lee, no? Ito ay dahil sinabi dito sa binasa natin, mayroong tendency na malihis yung mga babae, yung mga sister. Madaling malihis. Okay, so meron silang ganong tendency. Okay. I-share ko lang sa inyo yung verse, no? Sabi diyan, sa 1 Timothy 2:14, and Adam was not deceived, but the woman, having been quite deceived, has fallen into transgression. So yung babae ang nahulog sa pagkakasala, no? Nangyari ito dahil hindi kinuha ng babae ang pagkaulo ng lalaki. Okay. So kung babasahin natin yung footnote diyan, sabi dito, si Eva ay daya ng ahas dahil hindi siya nanatili sa ilalim ng pagkaulo ni Adam. Right. Okay? Siya ay, kumbaga, in-overstep niya. Nanguna siya doon sa posisyon ng pagkakaugnay doon sa ahas, no? Nang hindi man lamang tinatakpan yung kanyang ulo. So, hindi siya nagpapasakop. Okay? So, ito ay isang malakas na basihan or batayan na si Pablo, hindi niya rin, no, hinahayaan o pinapayagan yung mga sister sa mga local church na magturo ng may otoridad, no? O mag-assert ng otoridad sa overmen, no? So, kaya sa mga sister, no, ang direction sa kanila ni Apostle Paul is to learn in silence and to remain in all subjection. So, ang sabi ni Brother Lee, yung pagkaulo ng lalaki, ito ang protection ng babae. Okay? So, may we all learn, especially the sisters, no, to submit to the headship of man. Okay? Because this is the proper order. This is the proper ordination. Amen. Praise the Lord. Yes. Sa sariling asawa, bakit? Kasi may tendency na mag-compare yung mga sister. Bakit yung brother ni sister, napakasipag, no? Napaka-responsableng tatay, no? Itong asawa ko, ewan ko, batugan. So meron tayong tendency na mag-compare. Okay? Kung titingnan natin yung verse sa 1 Peter, no? 3:7, husbands in like manner dwell together according to knowledge as with weaker female vessel. So yung babae, ito daw ay weaker vessel. Okay? Mas mahinang sisidlan. So ito ay hindi lamang physical, no, kundi kahit psychological. So when it comes to psychology, no, especially sa emotion, no, ang female vessel ay weaker. So ang tendency is magkaroon siya ng comparison
I-evaluate niya ano yung taglay niya. Evaluate niya kung ano yung taglay ng ibang tao. So magko-compare siya. So at dito pumapasok yung katusuhan ng kaaway, ng Satanas, no? Ito ay ginagawa niyang paraan para ma-deceive yung mga kapatid na babae. Okay. So magpasakop tayo sa sariling asawa. Amen. Kagaya ni Sarah, no? Sa verse sabi niyan, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose children you have become, if you do good and do not fear any terror. Amen. So, tinawag niyang Panginoon. Si Abraham. Ibig sabihin, binigay niya kay Abraham yung pagkaulo o maging yung pangunguna sa lahat ng bagay. Amen. So, ito, hinikayat tayo ni Paul na magpasakop sa sariling asawa. Amen. Kahit ano pang uri ng asawa yan. Maging tapat lamang tayo, mga sisters, na magpasakop sa sariling asawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Maaring nung bago tayo ikasal, feeling natin, we've made the best choice, no? Feeling ko siya na talaga yung the one, no? Pero no, after 1 year, 2 years, 3 years, sabihin natin parang mali ata yung decision ko. Pero kahit ano pang mangyari, no? Kailangan manatili pa rin yung pagsunod natin dun sa proper order, no? Yung pagpapasakop ng babae sa lalaki. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Next, ito ay gaya ng sa Panginoon, no? Kasi ang lalaki ang kinatawan ng Panginoon. So, kagaya ng sa kay Kristo at sa Eklesiya, no? Ang lalaki ay sumasa katawan kay Kristo at ang babae sa Eklesiya. Kaya kung paanong nagpapasakop ang Eklesiya kay Kristo, dapat ganun din ang babae sa lalaki. Amen. Amen. Praise the Lord. Yes. So, dapat natin kunin ang ating mga asawang lalaki bilang ulo. Okay? Si Kristo, madali sa ating magpasakop kasi siya yung Panginoon, siya yung tagapagligtas natin. Pero paano naman sa asawa nating lalaki? No? Hindi naman niya tayo niligtas mula sa kasalanan. Hindi niya naman tayo niligtas mula sa kapahamakan. Okay? Subalit, ganun pa man, no? Kailangan pa rin natin silang kunin bilang ating ulo. Dahil sila yung itinalagang ulo ng Diyos sa atin, sa ating buhay may asawa, yun ay sapat ng dahilan para magpasakop tayo. Okay. Amen. Hindi dahil hindi tayo niligtas ng ating asawa o dahil hindi siya mabuting tao, hindi siya maka-Diyos na tao, kundi dahil yun yung paglalagay, pag-ordina ng Diyos sa atin. Amen. Okay. Ngayon, ang tanong, to what extent, no? So, sa verse sabi diyan, sa lahat ng bagay. Amen. So, ang pagpapasakop natin ay sa lahat ng bagay. Maliit man o malaki. Ngayon, ang tanong, paano yung mga makasalanang bagay? Of course, pagdating sa makasalanang bagay, hindi dapat natin ito tinotolerate. Binanggit yan ng kapatid na iba yung pagsunod sa pagpapasakop. Okay. Iba yung sumusunod ka. Kasi syempre, sa mga makasalanang bagay, hindi tayo susunod. No? Right. Kasi kasalanan yon, magkakasala tayo. No? Hindi lamang sa tao, kundi sa Diyos. No? Pero kailangan manatili pa rin doon yung pagpapasakop natin. Ibig sabihin, andun pa rin yung respeto natin. Andun pa rin yung pagkatakot natin. Andun pa rin yung paggalang natin. No? Kahit sa mga makasalanang bagay, hindi natin susundin, no? Pero hindi tayo nagiging rebelde. Okay? Hindi tayo nagiging rebelde sa ating asawang lalaki. Amen. Okay? Kasi iba yung hindi pagsunod sa pagiging rebelde. Okay? Amen. So, praise the Lord na kailangan, of course, nandito yung kabigatan sa mga brothers, no? We need to be responsible. Okay? Kasi yung mga sisters, they are the weaker vessel. So if they are weaker, kailangan suportahan sila ng stronger vessel. O hindi naman tayo stronger, no? Kundi weak tayo. Weak vessel. No? Sila weaker. Okay?
So kailangan suportahan natin sila. So the responsibility lies within the brothers, knowing that the female vessel is weaker, no? Sabi dun sa verse, no? In like manner, sabi ni Peter, according to knowledge, we need to dwell with them together. Dwell Amen. together with them. Ibig sabihin, kailangan yung pakikisama natin sa mga sisters o sa weaker vessel, kailangan merong sense na merong pag-support, merong knowledge, o merong understanding, merong divine wisdom kung paano natin sila i-handle. Okay? So this message is not just for the sister. It's, of course, for the brothers too. Now we need brothers to be responsible with our partners, with our sisters. No? Knowing that they are the weaker vessel, we need to always support each other. We need to have the wisdom. We need to have the knowledge of how to dwell together with them. Amen. Okay. Amen. Praise the Lord. Amen. So I really enjoyed na today the basic unit of the Lord's salvation is, of course, the family. And kung paano yung core, which is the husband and the wife, kung paano yung turingan and yung fellowship between the husband and the wife, magmamanifest yun to sa family. And then sa family, sa buong church. Okay, so kung paano yung local church natin, sa Church in Navotas, malaking kinalaman yung relasyon ng mag-asawa sa kanya-kanyang tahanan. Right. Okay, so brothers and sisters, married ones, we need to take the Lord as our head. Amen. Amen. Brothers and sisters, kapwa, we need to take the Lord as our head. And now, especially sa sisters, we need to respect the divine ordination, yung dibinong pagtatalaga ng Diyos. That man, as the representative of God, you need to submit yourself to your brothers. Submit yourself to your husbands. Amen. So that in the church life, we will be a blessing. In the church life, there will be a rich manifestation of the Christ that we enjoy. No? Because the more we enjoy Christ, the more we will be able to submit to one another. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napakainam yung ating topic ngayong gabi. Ay hindi ito ibig sabihin na kawawa ang mga sisters, ha? Huwag niyong isipin na kawawa ang mga sisters. Dahil ito ay divine ordination. Kaya binanggit ni Pablo ng gaya ng Panginoon. So yung word ng gaya ng Panginoon, ibig sabihin, yung Panginoon ay nagpasakop din sa Ama. Amen. Kung paano siya sumunod at nagpasakop, sumunod sa Ama hanggang maging doon sa krus at maging sa kamatayan. Ibig sabihin, meron tayong tularan ang Panginoon. So, sa ganitong paraan, nung nakaraang topic natin, yun patungkol sa matutuhan, paano maging isang asawang babae. So, ito po ang portion ngayon sa mga sisters, yung papasakop. Then sa sunod naman, linggo, yung tungkol naman sa mga brothers, matutuhan ng mga asawang lalaki paano umibig. Actually, both ito ay medyo mahirap dahil hindi naman tayo pinanganak na natutong nagpasakop, no? Sa mga brothers din, hindi naman pinapanganak na agad natutong umibig, no? At ang pag-ibig na binanggit dito at papasakop, taliwas sa ating personalidad. Dahil ang tunay na nagpasakop ay si Kristo at ang tunay na umibig na binigay ang kanyang lahat, no? At binigay ang kanyang buhay sa pamagitan ng Eklesiya ay si Kristo lamang. So ibig sabihin sa ating mga sarili, walang magaling po dito, walang eksperensyado, walang sabihin natin mga expert na magpasakop at umibig.
kundi lamang itong persona ni Kristo na dapat nating kunin. No? Kaya napakainam na ang unang topic ngayon ay patungkol sa mga sisters kung gampanan po ng mga asawang babae ang kanilang bahagi sa bagay ng kanilang tungkulin or kanilang portion na magpasakop lamang. Ito ay isang pagpapala sa eklesiya. Pero ang unang pinagpala dito ay ang kanilang pamilya. Kaya napakainam kung matutuhan natin ito ng dahan-dahan. Amen? Na hindi nagkukumpara, no? Hindi natin pinagkumpara yung katangian ng ibang mga asawang lalaki sa inyong mga asawang lalaki, sa inyong asawa. Basta lamang magpasakop tayo dahil kung meron tayong pagkumpara, ito ay suggestion ng kaaway, no? Tusong gawain ng kaaway upang sirain ang buhay pamilya. Kaya alam natin marami mga buhay pamilyang nasisira at huwag nating hayaan na ito ay patuloy na sirain ng kaaway. Kasi yung suggestion niya talagang isang bagay na linlangin tayo. Kaya mainam na nakita natin ang sa side ng mga sisters ngayong gabi, ano ang iyong bahagi sa buhay may asawa. Ang matutuhan pala, ang unang matutuhan ng mga asawang babae bilang mabuting asawang babae ay paano magpasakop. Amen. At isang bagay doon, si Sarah, siya ay nagpasakop kay Abraham at ang tawag niya kay Abraham, tinawag niyang Panginoon. Nangangamba naman si Brother Lee na baka yung mga asawa natin ginawa nating Panginoon. Parang si Kristo, hindi. No? Dapat. Ang prinsipyo dito, na meron tayong pagkatakot sa ating asawa. No? Hindi natakot tayo dahil malakas ang boses or natakot tayo dahil bugbugin tayo. Dapat hindi ganun ang pagkatakot. O natakot kayo sa mga asawang lalaki nyo dahil baka hindi na kayo suportahan or what. No? Hindi dapat. Ang pagkatakot dito ay isang dibinong pagkatakot na matakot dapat tayo na kung hindi tayo magpasakop, walang pagpapala. No? Walang pagpapala na darating sa pamilya at walang pagpapala na darating sa buhay eklesiya. Ang isang asawang babae, kung hindi niya matutunan magpasakop sa kanyang asawang lalaki sa tahanan, imposible na ang isang asawang babae ay matutong magpasakop sa eklesiya. Amen. Kaya sa tahanan talaga muna, matutuhan natin. No? Ito, papapasakop at pag-ibig, dapat matutuhan sa loob ng buhay may asawa, buhay pamilya, para matutunan natin, sa buhay eklesiya. Amen. Kaya sa pagitong paraan, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi madlangan at dadalo ito mula sa trono, tungo sa pamilya, at tungo sa eklesiya. Ngayon, dadako tayo sa ating papisahin. Meron na ba tayong arrangement, Brother Ivor? Meron Ang na ating oras ay 8:15, 8:14. Balik po tayo ng 8:45. Amen. Sige. Para marami pa tayong salamuha sa ating grupo. Nandyan si Francis. Mag-share na si Tatay Francis sa grupo. Amen. Amen. From Dubai. Amen. Open ko na po yung breakout room. Amen. Jesus.
Kota na. Oh, malapit ka na maging tatay. Wow. 4 weeks. 4 weeks lang. Welcome to fatherhood. Talagang mabilis ang iyong paglago niyan kasi tatay ka na. Tapos ulo na tayo. Ha? Marunong na magluto si Francis. Manda ka na dyan, manda ka na. Manda ka magpakapuyat. Yun nga sabi nila eh. Maraming puyatan daw. Okay. Ano yun? Regas mo lang kami kay Clyde. Mamaya pag-uwi. Amen. Mga isang oras. Mag-off na kami isang oras eh. Amen. Advance kami dito ng 4 hours, di ba? Di, 4 4 hours. Oh. kami. Advance kami 4. Hindi Oras. kami. Kami yung advance tag. Umaga Ay, pa kayo kayo dyan eh. Kami gabi na. Gabi na pala kayo. Oo. Advance pala kayo 4. Gusto mo Liwanag pa dito. Saan si Brother Francis? Saan ka Ha? saan sa Dubai? DCQ kayo dyan? DCQ? Hindi, wala na. Okay na. Normal na dito. Saan ka Normal na. Saang area? Sa Dera. Dera po. Amen. Wala na kayong quarantine? Wala na. Amen. Praise the Lord. Pero Wala na ba normal kayong na. case? Wala na kayong case? Meron pa. Taas yung case nila. Meron pa. Meron pa pero hindi natakot sa virus yung mga tao dito. Amen. Sige, mag-group picture muna tayo para makita si Francis. Mga kapatid, labas na po kayo sa inyong mga lungga. May magpakita. Si Michelle, wala. Mitch, para mag-group picture. Okay? Smile. 1, 2, 3. Okay. Yung ating mga singles, kumusta na kayo dyan? Ano bang natutunan mo, Otep? Ha? Sino bang otep? Dalawa yung otep dito. May otep guwapo. Kabudo. Kabudo. Ano yung isa? Yung otat guwapo yung isa. Amen. Isa gwapo na ako. Amen? Kailangan ng biyaya ng Panginoon. May announcement ka, Bor, sa ating video? Reminder? Art? Amen? Bali, yung ating pong videotape training, magsa-start na po siya tomorrow, Thursday. At sa Zoom po natin siya gaganapin. Ito po yung ID ng Zoom natin. Anong oras tayo bukas? 7. Art, tama ba? 7, di ba? Opo. Alas 7?
para malaman ng mga kapatid, baka akala nila 7:30, no? Or late sila. 7 po tayo bukas. Amen. Amen. Magbibigay na lang din po kami ng link para mas mabilis po sa inyo. Church na Botas. Opo, sa church in Botas. Amen. Yung mga kapatid, alam niyo po ba ang mga grupo niyo? Amen. Para pagtawag ng ang group 1 ang mag-share, alam agad, no? Amen, mga kapatid. Ulitin ko lang po, no? Amen. Priority po nating maka-join sa Zoom kasi meron tayong testing. Amen. Okay? Pero kung yung data nyo hindi talaga kaya ng Zoom, mag-FB Live. Pero sa FB Live, meron po dong comment. Pwede nyo pong i-comment yung enjoyment ninyo. Amen. So ito ay papalabas sa Church in Navotas page sa FB. Okay? So for the next 3 weeks, every Thursday, Friday, and Saturday and Lord's Day po yan. Okay? Pero pwede tayong pumasok ng 6:50 sa Zoom para sa prayers. Right. Okay, important notice. Yung access po ay para lang sa mga magre-register. Okay? So kung hindi po kayo registered at hindi nyo rin po pwedeng i-share sa mga hindi naka-register. Okay? Right. Ayan. So sabihin nyo lang na mag-register muna o itala yung pangalan. Okay? And then, ito po yung burden natin, no? Mag-pray po tayo. Amen. Para maging ready tayo sa pagsasalita ng Panginoon. Amen. Kasi ito ay training. So hindi siya basta-basta conference. Okay. Sayang naman po kung hindi natin matanggap yung pagsasalita ng Panginoon. Amen. And then, inform your district coordinators if you will view via Zoom or FB Live. Amen. Okay? And then forward your information details to me or Brother Ivor. Amen. Okay. So ito po yung mga requirements. So mag-pray po tayo, no? Kailangan talaga ng prayer kasi gumagawa rin ang kaaway. And then we are also required to prophesy. So kanina may nagtanong sa akin, brother, hindi naman required mag-share, di ba? So sabi ko sa kanya, training po. So nire-require po tayo. Okay? Ito po ay pagsasanay natin para pagdating natin sa mga district meetings, sa LTM, prophesying meeting, matrain tayo mag-prophesy para sa pagtatayo ng eklesiya. So, amen, study. Kailangan din aralin natin. No? Pwedeng tingnan natin yung mga related verses, related footnotes para mas ma-digest natin yung mensahe. Okay? And lastly, matetest tayo talaga. So, ang mangyayari po niyan, random po yung pagiging kung sinong grupo yung tatawagin. So kada mensahe kailangan handa. So hindi natin i-assign kung anong grupo, no? Basta mag-ready lang tayo. Okay? Amen. Yung aming team leader, ready mag-prophesy yun, kaya susunod kami. Praise the Lord. Amen. Amen. So, let us give heed to the prophetic word made more firm as to a lamp shining in a dark place. Amen. Until the day dawns and the morning star rises in our hearts. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Question lang po. Yes po. Sister Mercy. Question lang po. Question. Wala po bang outline? Amen. Yung sa outline. Ayun. Okay. So, currently po, I am waiting pa for the outline. Kasi nung nag-email yung LSM, hindi pa po kasama yung outline. Ang binigay lang yung sa mga video, yung links, okay, at saka yung ibang guidelines. Pero yung sa outline, try po nating humingi. Okay. Amen. So, bukas, hopefully, or tonight, maibigay yung mga outline. Amen.
Maghintay lang po. May Tagalog Pero most- translation ba? Wala. Yan, most likely English po yan. Pero ang magiging sa video, ito ay Tagalog. Okay? Amen. 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 Praise the Lord. Lord. Amen. Amen. May, Oh, marami may dito mga- brother. Marami dito mga nagdalo. Ito, oh. Ayan, oh. May nagtatago pa, oh. Magandang gabi, ho. Amen. Nagpa-practice na sila. Nagpa-practice na. Meron pa doon sa taas. O nga, mainam na habang bata pa, Oh. malaman na ang mga bagay na ito. Oh. Kasama na po. Isang mahabang preparasyon kasi hindi naman tayo naturuan nung mga nakaraang taon. Panahon. Kaya dapat ngayon, masunggaban ang panahon dahil itong mga pagtuturo ng ministeryo ay naiimbag na sa ating salitang Pilipino. Kaya mas Amen. madaling maintindihan. At yung mga may asawa na at ngayon lang nakarinig sa mga mensaheng ito, ay mainam din para unti-unting maiayos din ang buhay may asawa. Amen. Wala pong expert dito sa buhay may asawa. Amen. Ang Panginoon lamang. Amen. Amen? Amen. Amen. Wala na bang mga concern? May Si gusto pong iparating si Sister Ludi sa atin. Sister Ann? Sir Ann? Gusto niya. Amen. 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 Humihiling ako ng panalangin para kay Sister Ludi kasi meron siya pneumonia tapos naka-quarantine siya ngayon. Sa Monday siya i-examinin kung positive ba siya o negative siya sa COVID. Humihiling ako ng munting panalangin para sa kanya. Kailan po ang pneumonia na sister nag-umpisa? Kanina lang namin nalaman yung pneumonia niya pero may 10 araw na siyang masama ang pakiramdam niya. Yung pakiramdam niya hindi nawawala tapos saka wala siyang gana, ganon. Kaya nagpa-general check-up siya. So, na-swab na po siya? Na-swab test? Hindi pa po. Na-test na po ba siya? Hindi pa. Swab? Sa COVID hindi pa siya na-test. Sa Monday pa. Amen. Naka-quarantine muna siya ngayon. Amen. Okay mga kapatid, dalhin natin sa panalangin Sir Lodi. Amen. Kahit ngayon saglit, no? Before tayo maghiwalay, panalangin natin. Kailang manalangin. Amen, Lord Jesus. Amen. Sa Panginoon naming kapatid Lodi. Amen. Iyang kalagayan, Panginoon. Amen. Dinahin siya sa iyo. Amen. Ang kanyang pneumonia. Amen. Panginoon ang kanyang tatlong na bahagi. Amen. Satisfy mo ang kanyang tatlong bahagi, Panginoon. Amen. Ang kanyang katawan. Amen. O, Panginoon Jesus. Amen. Takasing Panginoong Jesus. Amen. Ang loob ng tao ni Sister Ludi. Amen. Amen. May karamdaman ng kanyang physical na katawan. Amen. Amen. Magimanda rin siya sa sitwasyon na ito. Amen. Amen. Dalangin din namin ang madalian niyang pagaling. Amen. Amen. Mula siya din spare mula sa pagiging positibo dito sa COVID-19. Right. Amen. Lord, ang lahat ng lobot ng kanyang tinitake ay pakabanalin mo. Amen. Amen. Sa ang pagalingan ng kanyang physical na katawan. Amen. Amen. Patuloy siya na mas lalong bumaling sa iyo. Amen. Palagayan, patuloy kanyang maranasan. Amen. O sa'yo lamang siya magtiwala. Amen. Amen. Ang aming
gagamot. Amen. Magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen. Panginoon, depende kami sa iyo. Amen. Ikaw ang magpapagaling kay Sister Ludy. Amen. Hawakan mo sa Panginoon. Amen. Amen. Loob. Amen. O sa Amen. kanyang nararamdaman. Amen. O Panginoon, ikaw din ang kanyang medisina. Amen. Kanya. Amen. Namin sa iyo si Sister Ludy. Amen. Pagpapagaling mo siya. Amen. Ang kanyang tatlong bahagi. Amen. Dito at kaluluwa. Amen. Ito siya ay para sa iyo. Amen. Amen. Lord, Amen. namin sa iyo Amen. yung mapagpalang kamay. Amen. Gaya Mr. Ludy, Amen. Amen. dakilang manggagamot. Amen. Ang kanyang naranasan ngayon, Amen. galing sa kanya. Amen. 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 Lord, Namin, Amen. hindi ka pa maranasan. Amen. Aspekto ng aming Kristiyanong pamumuhay. Amen. O Lord, nais namin dalangin sa iyo. Amen. Sister, aming kapatid na Sister Ludy. Amen. Nawa bigyan mo siya ng malusog na pangangatawan. Amen. Halin ang kanyang sakit na pneumonia. Amen. Lord, ako nang balik ang kanyang kalusugan. Amen. Lord, gawin pa siyang kagamit-gamit sa iyong harapan. Amen. Maging isang buhay na patotoo mo, Panginoon. Amen. Patuloy na naghahabol sa iyo, Panginoong Yesus. Amen. Patuloy na bibigay ng pag-ibig sa iyo. Amen. Lord Jesus, pinupuri, pinasasalamatan ka namin. Yes. Salamat ng pangangalaga sa amin. Amen. O sa lahat ng bahagi ng katawan. Amen. O Lord, lahat ng mga sangkap ng katawan, Panginoon. Amen. O Lord, patuloy mo kaming gawing malulusog. Yes. O hindi lang pisikal na kalusugan. Amen. O maging ang aming spiritual na katayuan. Amen. O upang kami maging isang buhay at ngayong buhay na patotoo mo. Amen. Panginoong Yesus. Amen. Salamat si Sister Ludy. Amen. Kita bumaling sa iyo, Panginoon. Amen. Hindi mo kaniyang pangatawan. Amen. Noon nang mapalakas, mapagaling niya kaniyang pneumonia. Amen. Panginoon. Higit siyang Panginoon na manampalataya sa iyo, Panginoon. Amen. Matamuin mo siya, Panginoon. Amen. Matamo kanya bilang sumasampat na biyaya. Amen. Matama sa kanya ni Sister Ludy ka ng lubusan. Yes. Amen. Maging lahat para sa kanya. Amen. 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 Lord Jesus. Oh Lord. Amen. 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 Lord, Amen. lalo Amen. wala sa iyo. Amen. Tanhiin mo ang kanyang kalagayan ngayon. Amen. Kailangan oh Lord Jesus. Amen. Lord, Amen. tiwala sa iyong pagsasaayos. Amen. 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 Inyong buhay. Amen. 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 Yes, Lord Lord. Jesus. Amen. Amen. Lord Jesus. Amen. Lord Jesus. Lord Amen. Jesus. Amen. Ikaw ang isa na magpagaling. Amen. Lord, kay Sister Ludy. Amen. Diyos. Amen. Mo ang kanyang karamdaman. Amen. Yung pneumonia ay sa lalong madaling panahon ay gumaling na nga. Amen. Palakasin ang paloob na tao ng kapatid. Amen. Mo ang lahat ng gamot na kanyang pinag-iniinom. Amen. Panginoong Jesus. Amen. Ligtas mo rin siya. Amen.
COVID. Amen. Amin. Amen. Lord, na soberano sa lahat ng bagay. Amen. Ng Jesus. Amen. Bilang manggagamot. Amen. Ika, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yes. Amen. 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 Dalhin Amen. natin siya sa ating panalangin sa personal at sa panalangin ng mga distrito. Ano? Amen. 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 Bye-bye. Amen. Okay, mga kapatid. Bye.